Ako, pagka ganito magpapasko, marami mga Christmas jobs, diba? Alam mo, kabila ang mga party, Susan, para sa iba, ito na rin ang pagkakataon para kumita. Oo. Kaya ho talaga nga, kailangan discard tayo pag magpapasko dahil kailangan natin ng panggastos, Kuya Kim. Kaya, yan ang kwentong inalam ni Von Aquino. Kahit tuwing Burr months lang sila in demand, hindi raw matatawaran ng 4 na buwang paghahatid nila ng saya. Stuntman si Ron mula dekada 90 pero tuwing Burr months, siya si Santa Ron. Nakuha ko sa isang audition bilang Santa Claus. Mula 2020 hanggang sa ngayon po, ayun, ginagampanan ko na ang bilang isang Santa Claus. Kapag hindi holiday season ay umi-extra si Ron sa mga palabas sa TV at pelikula. Dumodouble po ako. Isa po ako stuntman, isa rin akong manlulundag. Umaarte sa harap ng camera nung mga mid-90s habang nag-aaral ako. Bago pa sumapit ang Burr months, ay inihahanda na niya ang kanyang Santa Claus outfit. Nire-ready na po namin yan, month of August. Nakano na po yan. And then, nagpapagawa rin ako ng parang bago para hindi nakakasawa yung ginamit na karang taon. Pwede kong gamitin uli. Katulong ni Ron ang kanyang Mrs. Claus na si Cindy sa paghahanda. With his foreigner looks, outfit, hat at glasses, ho ho ho, Santa Ron is coming to town. Merry Christmas! Nagsisimula sa 12,000 pesos ang kanyang Santa Claus package. Yung susuotin ko talagang parang mga 10 to 15 kilos ang suot ko. Hindi ko pinapahalatang napapagod ako. Ako pa ngayon nalulungkot pag yung iba hindi ko napapagbigyan eh. Hindi rin daw maiiwasan na kulitin siya ng mga bata. Binihipisil yung puwet ko, tsaka hinihimas yung tiyan ko, hinihila yung balbas ko. Pero kahit tagaktak ang pawis, tuloy pa rin sa paghahatid ng saya si Santa Ron. Online selling ng mga damit ang pinagkakakitaan ni Jonathan. Pero pagsapit ng Burr months, mga Christmas decor ang kanyang hinaharap. Si Jonathan kasi ay isang Christmas decorator for hire. 2014 ang matutunan ni Jonathan ang pagde-decorate. Ako po ay before, demo po ako sa isang mall. Nanonood lang po ako sa mga katrabaho ko before na ang hawak din po nila is mga Christmas decoration. Nag-resign si Jonathan at nagsimulang maging freelance decorator. Bago raw matapos ang buwan ng Nobyembre ay nasa mahigit 100 kliyente na ang naseservisyohan niya. Majority po dyan ay mga residential. And yung iba po mga business owner din, yung mga resort. Meron din po mga resort syempre at yung iba po ay mga hotel. Si Jonathan mismo ang namimili ng mga dekorasyon base sa gustong tema o kulay ng kliyente. Ngayong araw ay aayusan niya ang receiving area ng isang travel agency. Pink, red at gold ang tema ng dekorasyon. Gamit po natin ng mga ribbons. Kasi ang majority po sa mga nagtatanong sa atin is problema nila kung paano yung pag-attach ng ating mga ribbon. Kapag gagawa kayo ng mga ribbons, so gumamit na lang kayo ng mga pantali or kung ano man po yung mga pwede nyong itay dyan sa mga ribbons, wag po tayong gagamit ng mga glue gun kasi madadamage po yan. Hindi raw madali ang pagdidisenyo lalo na't mag-isa lang siyang namimili at nag-aayos. Minsan, pag mas mataas po sa 6 feet, nagko-consume po tayo dyan ng 8 hours to 12 hours. 4,000 pesos pataas ang halaga ng packages ni Jonathan. Bali, makukonsider ko po na talaga pong itong ating pagka-Christmas decorator or yung stylist natin ng mga Christmas is mas malaki po talaga yung pumapasok sa ating network. Kahit nakakapagod, masaya siya tuwing nakakatapos ng proyekto. Sobrang saya po na kapag natatapos po yung ating pagde-decorate sa ating kliyente. Dahil unang-una po dyan, paglabas po lang ng kliyente, may mga times na talagang ngiting-ngiti. Hanggat nabubuhay pa ako, gagampanan ko bilang isang Santa Claus para makapagbigay ng saya at ngiti sa marami, sa mga bata at sa bawat pamilya. Ako si Von Aquino at yan ang kwentong dapat alam mo.